Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Mas malakas po para sa ating Panginoon. At napakabuti po ng ating pong Panginoon sa lahat ng pinagdadaanan ng bawat isa. Dito po sa aklat ng Job, chapter 1, verses 6 up to 22. Basahin ko lamang po sa English version, sa New International Version ng ating Bible. Ang sabi po dito, one day, the angels came to present themselves before the Lord, and Satan also came with them. The Lord said to Satan, "Where have you come from?" Satan answered the Lord, "From roaming throughout the earth, going back and forth on it." Then the Lord said to Satan, "Have you considered my servant Job? There is no one on earth like him. He is blameless and upright, a man who fears God and shuns evil. Does Job fear God for nothing?" Satan replied, "Have you not put a hedge around him and his household and everything he has? You have blessed the works of his hands, so that his flocks and herds are spread throughout the land. But now stretch out your hand and strike everything he has, and he will surely curse you to your face." The Lord said to Satan, "Very well, then everything he has is in your power. But on the man himself, do not lay a finger." Then Satan went out from the presence of the Lord. One day, when Job's sons and daughters were feasting and drinking wine at the oldest brother's house, a messenger came to Job and said, "The oxen were plowing and the donkeys were grazing nearby. And the Sabeans attacked and made off with them. They put the servants to the sword, and I am the only one who has escaped to tell you." While he was still speaking, another messenger came and said, "The fire of God fell from the heavens and burned up the sheep and the servants, and I am the only one who has escaped to tell you." While he was still speaking, another messenger came and said, "The Chaldeans formed 3 raiding parties and swept down on your camels and made off with them. They put the servants to the sword, and I am the only one who has escaped to tell you." While he was still speaking, yet another messenger came and said, "Your sons and daughters were feasting and drinking wine at the oldest brother's house, when suddenly a mighty wind swept in from the desert and struck the 4 corners of the house. It collapsed on them, and they are dead. And I am only one who has escaped to tell you." At this, Job got up and tore his robe and shaved his head. Then he fell to the ground in worship and said, "Naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised." In all this, Job did not sin by charging God with wrongdoing. The theme that I want to speak to you this evening is the suffering of the righteous. Yung anong Tagalog ng suffering? Pagdurusa. Yung pagdurusa ng taong matuwid. Tama po yung katanungan ni Pastor Alerma. And sometimes lahat po tayo ay nagtatanong kung kailan ako naglilingkod sa Diyos,
kung bakit kailan ako nag-focus sa Panginoon, kung bakit kailan ko ibinigay ang buhay ko sa Diyos, bakit saka lang dumarating ang mga sunod-sunod na problema? At bakit kung kailan ko ibinigay ang aking buhay, bakit ang dami kong pagdurusa? Dumarating yung katanungan, why the righteous suffer? Bakit nagdurusa ang mga taong matuwid? Meron ba silang nagawang kasalanan? Pinaparusahan ba sila ng Diyos? Pinaparusahan ba tayo ng Diyos? Bakit nagkakaroon tayo ng pagdurusa kung kailan ibinigay natin ang ating buhay sa Panginoon? Dito po sa ating binasa, ipinapakita po dito yung katotohanan. Bakit nagkakaroon tayo ng pagdurusa? Isang araw, ang mga anghel ng Panginoon ay lumapit o pumunta sa harapan ng ating Panginoon. At ang sabi ng Biblia, even Satan ay sumama sa kanila. At ang sabi ng Diyos kay Satan, saan ka naman naroon, Satan? Ba't ka na parito? Anong sagot ni Satanas? Ako'y parito sa lahat ng four corners ng mundong ito. Ang sabi ng Diyos, nakita mo ba ang lingkod kong si Job? Sabi ni Satan, yes! Ang sabi ng Diyos, ipinagmalaki ng Diyos si Job kay Satan. Ang sabi ng Diyos ay, si Job ay isang taong matuwid, may takot sa akin. Wala siyang ibang katulad sa lahat dito sa ibabaw ng mundo. Yung kanyang katuwiran, yung kanyang kabanalan. Ang sabi ni Satan sa Diyos, kaya lang naman natatakot sa iyo si Job. Kaya lang naman naglilingkod sa iyo si Job kasi pinagpapala mo siya. Bakit hindi mo subukang kunin ang mga pagpapala mo sa kanya? At kapag ginawa mo yun, sabi ni Satanas, tiyak susumpain ka ng Diyos niya. Ang sabi ng Diyos kay Satanas, okay, gawin mo ang lahat kay Job. Pero huwag mo lang kukunin ang kanyang buhay. Huwag mo lang pakikialaman ang kanyang buhay. Noong sinabi yun ng Diyos, anong ginawa ni Satan? Okay. Una niyang ginawa, patay ang lahat ng kanyang mga ibang mga alaga. At isa lang ang nakaligtas na nag-report kay Job. Hindi pa matapos-tapos na mag-report itong isang tauhan ni Job, meron na namang isa. At hindi pa natatapos, meron na namang isa. At ang pinakamasakit dito yung pang-apat na nag-report kay Job. Na habang kumakain, nagsasayang yung mga anak sa bahay ng yung panganay na anak, biglang nagkaroon ng malakas na hangin. And it strikes, tinama ng bahay. Namatay silang lahat at ako lang ang nakaligtas para magsabi sa iyo. Ang pong sabi ni Job, si Job, napighati, tumayo siya, winahak ang kanyang damit at lumuhod at ang sinabi niya, lumabas ako sa tiyan ng aking ina na walang damit. Babalik din ako na walang damit. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kukuha. Kaya, ang sabi ng Biblia, sa kabila ng mapangyayaring ito, hindi nagkasala si Job sa pag-aakusa sa Diyos na mali ang ginagawa ng Panginoon. Meron pong isang kwento. Ang sabi ng isang lalaki, mali ang Diyos. Nagkamali ang Diyos sa paglikha ng lahat ng bagay. Bakit naman? Sabi ng kanyang kumpare. Kasi, tingnan mo, sabi ng isang lalaki, itong puno ng sampalok, napakalaking puno, pero ang liit ng bunga. Pero tingnan mo yung puno ng kalabasa.
Napakaliit yung puno na hindi man nakakatayo yung puno, pero ang laki ng bunga. Nagkamali ang Panginoon. Dapat yung malaking puno, ang bunga niya, yung bunga ng kalabasa. Dapat yung maliit na puno ng kalabasa, ang bunga niya, ito yung bunga ng sampalok. So habang ipinipilit ng lalaking ito na nagkamali ang Panginoon, na habang sila'y nakahiga, na nag-uusap nung kanyang kasamahang, yung kanyang kumpare, biglang humangin ng napakalakas. Nahulog ngayon yung bunga ng sampalok. Natamaan yung kanyang ilong. Dito tumama. Alam yung sabi ng lalaki, tama! Tama ang Diyos, hindi siya nagkamali. Kasi kung itong puno ng sampalok at ang naging bunga niya ay bunga yung kalabasa, marahil patay na ako ngayon. Tama, ang galing talaga ng Diyos. Sometimes tayo po na-appreciate natin yung kadakilaan, kabutihan ng Panginoon kapag pumapabor po sa atin ang panahon. Pero kapag hindi po pumapabor sa atin ang panahon, para bagang even as Christian na nagtatanong, why God? O why the righteous suffer? Bakit nagdurusa ang mga tinatawag na anak ng Panginoon? Why? In our text, there are some biblical reasons why. Number one, because you love God. Amen. Bakit ka nagdurusa? Dahil mahal mo ang Panginoon. Di nyo ba alam na tayo ay ipinagmamalaki ng Diyos kay Satanas? Si Job ipinagmalaki ng Diyos kay Satanas. Hindi mo ba nakikita ang anak kong si Job? Ano yung napakaliwanag yung sinabi dito ng ating Panginoon kay Satan. Then the Lord said to Satan, have you considered my servant Job? There is no one on earth like him. He is blameless and upright, a man who fears God and shuns evil. Nakikita mo ba yung anak kong si Job? Ang lingkod kong si Job, sabi ng Diyos kay Satanas. Siya'y walang katulad sa ibabaw ng lupa. Sapagkat siya ay blameless. Siya ay matuwid. May takot sa Diyos. At tinatakbuhan ang kasalanan. And then sabi ni Job sa Panginoon, does Job fear God for nothing? Natatakot ba si Job sa Diyos nang walang kabayaran? Now, kaya ka gustong pakialaman ni Satanas, kaya ka gustong guluhin ni Satanas because you love God. At habang minamahal mo ang Panginoon, ipinagmamalaki ka naman ng Diyos. Amen. Amen. Kapag hindi ka man ipinagmamalaki ng mga taong kaibigan mo, hindi ka man ipinagmamalaki ng mga pamilya mo, but the Lord, ipinagmamalaki ka niya kay Satanas. Kaya habang ipinagmamalaki ka niya, sinasabi ng Diyos kay Satanas, hindi mo ba nakikita ang lingkod kong si Ria? Hindi mo ba nakikita ang lingkod kong si Luta? Hindi mo ba nakikita ang lingkod kong si Jude? Hindi mo ba nakikita ang lingkod kong si Amalia? Ang sagot ni Satan, sila ba'y nagpupuri sa'yo? Sila ba'y naglilingkod sa'yo ng walang kapalit? Hindi tayo ipagmamalaki ng Diyos kung hindi niya alam at kung hindi ramdam ng Panginoon kung gaano natin siya kamahal. Amen. Kaya huwag kang mag-alala, huwag tayong matakot, huwag tayong mag-alala kung tayo nakakaranas ng iba't ibang klase ng pagdurusa sa ating mabuhay because we love God.
na habang minamahal po natin ang Panginoon, Satan hate us. Kung gaano natin kamahal ng Panginoon, ganon din ang galit ni Satanas sa iyo. Kaya ang sabi ng Biblia, sa pagkakataong ito, hindi nagkasala si Job sa maling pag-aakusa sa Diyos. Sometimes, sinasabi ng iba, binigay yan ng Panginoon yung pagdurusa mong yan. No! Hindi nagbibigay ang Panginoon. Napakaliwanag sa ating pinasa, God permit it. Iba yung binigay kaysa pinayagan ng Diyos. Pinapayagan ng Panginoon si Satanas na guluhin ang ating buhay. Pinapayagan ng Diyos si Satanas na bigyan ka ng iba't ibang klase ng pagdurusa kasi alam ng Diyos na hindi mo siya ipagpapalit sa kabila ng pagdurusang ibibigay ni Satan sa buhay po natin. Amen. Amen. Noong ako'y nadisgrasya, nung sinabuyan ako ng asido dito sa mukha ko, sunog ang mukha ko. Tabingi yung bibig ko. Hindi ako makapagsalita, sunog yung dila ko. Ang daming nagtanong, why, bakit si pastor pa? Bakit si pastor pa? Ang tanong ko sa Panginoon that time, Lord, bakit mo pinayagang mangyari ito sa akin? At that time, lumuhod ako sa Panginoon. I was confined in Baguio City General Hospital. 3 araw. Mga kaibigang mga pastor, dumalaw sa sarap ng mapagkain. Alam nilang hindi ka makakain. Alam nilang sunog yung bibig mo, yung dila mo. At sa sarap pa ng pagkain. Iwan ko kung bakit. Kung may sakit ang tao sa katay, nagdadala ng masasarap na pagkain. Pero nung walang sakit, kain ka ng kain. Pero pag may sakit, anong gusto mo? Ipinipilit pa natin yung pagkain kahit hindi makakain. Sa kada kaigatangan din, naiwas niya pastor. Kaya mo royal, Jollibee. kaya't mo Jollibee, kaya't mo McDo, kaya't mo mang inasal, kahit ano pang i-offer natin, hindi makakain kasi wala nang panlasa. Yung isa, anak, kaya't mo, makasasawa ka, ano mo talaga ro, nagkat na maganda pa yun. So, why the righteous suffer? Number 1, because you love God. We love God. Pangalawa, why the righteous suffer? God permits it. Pinapayagan ito ng Panginoon. Kaya wag nating sasabihin na kapag nagdurusa ka, ibinigay yan ng Diyos. Pinapayagan yon ng Diyos na gawin sa'yo ni Satanas na guluhin, pakialaman ang buhay mo kasi alam ng Diyos yung paglilingkod mo sa Kanya, alam ng Diyos yung pagmamahal mo sa Kanya na at the end, hindi mo ipagpapalit ang Panginoon. Amen. Amen. Sa mga estudyante po ng City of God School of Ministry, pinag-aralan po namin itong Book of Job. At kapag ako po'y nasa bahay, ulit ko pong binabasa-basa. Kaya nabanggit ko po sa kanila dati na mayroong magandang sermon dito na the suffering of the righteous. Inaantay ko sa 4, wala pang nagsermon. Sabi ko, Lord, ako siguro dapat ang magbigay nito. Na bawat isa po sa atin, iba't iba po yung pagdurusa ang ating kinakaharap. But tandaan po natin,
pinapayagan ito ng Diyos na mangyari po sa buhay po natin. Amen? Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, pinapayagan yan ng Diyos. Sige, sabihin po natin, pinapayagan yan ng Diyos. Payagan niya ng Diyos. Palagpakan nga po natin ang Panginoon. Ang sabi ni Job, sige nga, subukan mong kunin ang lahat ng meron sa kanya kung hindi isusumpa ka niya. Di ba, nanakot pa si Satanas Tinakot pa niya ang Diyos Sige nga, sabi ni Satanas, subukan mong tanggalin ang lahat sa kanya. Sige nga, subukan mong mawalan ng tanggalin ang pera ni Lota. Sige nga, subukan mong kunin ang buhay ng asawa ni Amalia kung hindi isusumpa ka niya. Sige nga, subukan mong bigyan ng sakit itong pinakamamahal niya sa buhay. Sige nga, subukan mong kunin yung pinakamamahal niya kung hindi isusumpa ka niya. Pero anong sabi ng Diyos kay Satanas? Sige, gawin mo ang lahat para kay Job. Pero, sabi ng Diyos, huwag mo lang pakikialaman ang buhay ni Job. Kapatid, kapag ikaw ay nagsasuffer ngayon, hindi ka mapapakialaman ng kaaway because you are protected by the blood of Jesus. Amen. Mapakialamanan niyang lahat, pero ang buhay mo, hindi niya kaya pakialamanan. Yun ang sinabi ng Diyos kay Satanas. Sige, pakialamanan mo. Gawin mo ang lahat. Binigyan niya ng permiso si Satanas para guluhin ang buhay ni Job. Nawala ang lahat ng kahayupan ni Job. Pangyan ng kahayupan. Alaga ng hayop. Nawala ang mga kababuyan ni Job. So, namatay lahat ang kanyang malagat. Because during this time, si Job ang pinakamayaman na nabubuhay sa panahong ito. Kaya ang dami niyang mga tauhan, ang dami niyang mga alagang mga hayop, iba't ibang klase ng mga hayop. Pero, doon sa 4 ng kanyang tauhan, ang pinakamasakit na natanggap niyang report ay habang kumakain ng kanyang mga anak, bigla silang tinamaan ng sakunan ng dilubyo. Kaya ang sabi naman ng iba, kanayon ngagbagyo dita, kanayon ngagtudo, siguro managbasol ti tao dita. The Bible says, no worship, no rain. Kaya umuulan dahil merong sumasamba sa Diyos sa lugar na yan. Amen? Napakaliwanag, sinabi ng Zechariah. Kung walang pagsamba, walang pag-ulan. Kaya mayroong pag-ulan kasi may mga sumasamba sa Panginoon. Pastor, bakit nagkakaroon ng mga bagyo? Bakit may mga nababaha? God, allow it na mangyari. Para gisingin ang mga tao na magbalik loob sa Kanya. Kanina, habang kausap ko, magkakasama kami ng mga pulis kaninang umaga. Ang usapan namin, bakit ganun, sir? Nagsisisihan. Paano tayo makakausap kung yung mga nasa taas po natin ay sisihan ng sisihan, hanapan ng butas, hanapan ng ikasisira ng mga nakaraan? Sabi ko sa kanila, wala tayong magagawa. Yun ang nature ng tao. At tayong nasa baba, huwag natin silang gagayahin. Panalangin natin, sabi ko sa kanila, na ihil ng Diyos ang ating nation. Tama ka, sir, sabi nila kanina.
Kaya sa lahat naman nangyayari sa ating mga buhay, God permits it. Pinayagan ito ng Panginoon. Pangatlo na dahilan, bakit pinapayagan ng Diyos na mag-suffer tayo ng iba't ibang klase ng suffering, because God wants us to worship Him. Amen? Amen. Ang sarap kayang mag-worship sa Panginoon pag may problema ka, di ba? Amen. Halos aglalaw, gibutag, kadalwa. Sometimes kasi pag wala tayong suffering, pag wala tayong problema, easy life tayo, nakakalimutan nating mag-worship, nakakalimutan nating manalangin sa Panginoon. Even me, hindi ko ini-exempt yung aking sarili. Pag wala akong problema, pag nakikita kong magandang lahat, nakakalimutan ko na mag-pray, nakakalimutan kong mag-worship sa Panginoon. Kaya inaalaw ng Diyos na araw-araw meron tayong mga suffering kasi gusto ng Diyos, araw-araw tayong sumamba, araw-araw tayong manalangin sa Panginoon. Di nyo ba namamalayan na there are times na ang hirap manalangin? But when you begin to worship God, ang dali na hong manalangin. Naranasan nyo na ho ba yun? Na parang wala kang alam na sasabihin sa Panginoon, pero alam mo lang, mag-worship ka lang sa Panginoon, makikinig ka lang ng mga worship song, tapos hindi mo namamalayan, lumuluha, tumutulo na yung luha mo. Nangyayari yan sa akin sa loob ng sasakyan pag mag-isa lang po ako. Pag ako'y nagpapa-music, worship song. At kapag yung worship na pinatugtog ko, na-touch yung puso ko, ulit-ulitin ko yan. Hanggang sa hindi ko mamalayan habang nagdadrive ako, nag-worship na ako, tumutulo na yung luha ko. Why God allows the suffering of the righteous? Because we love God. God permitted, and then because God wants us to worship Him. Kaya naman yung pinagdadaanan natin ngayon na pagdurusa. Pagdurusa ng walang pera, pagdurusa ng karamdaman, pagdurusa ng kawalan, pagdurusa ng walang peace of mind. Ano mang klaseng pagdurusa yan? Kapatid, mahal mo ang Panginoon, kaya mo nararanasan yan. Pinapayagan ng Panginoon na mangyari yan sa buhay mo. Dahil gusto ng Diyos na sambahin mo siya, i-worship mo ang Panginoon. Hindi po madali kapag ikaw ay nakakaranas ng pagdurusa. Hindi po madali. Napakahirap. Dumarating yung time na gusto mo nang kumayaw. Darating yung time na gusto mo nang sumuko. Pastor Alota minsan sinabi niya, Pastor, ang mag-resign na ako bilang admin. Hindi ko pinapakinggan. Kaya sabi niya, parang walang naririnig si Pastor. Hindi ko pinapakinggan. But deep inside, sa puso ko, Lord, i-bless mo ang tao ko. Kapatid, sa gabing ito, what is your suffering right now? Your suffering determines your relationship with God. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Hayaan po natin ng Espiritu ng Panginoon kumilos at mangusap sa ating mga puso.
sa ating mga buhay. May kanya-kanya tayong suffering na pinagdadaanan ngayon. But tandaan po natin, bakit nararanasan natin ito na tayo ay sumasamba sa Panginoon? Bakit nararanasan natin ang mga suffering na ito sa kabila ng ating paglilingkod, sa kabila ng ating pagsuko ng ating buhay sa Panginoon? Because you love God. Galit na galit sa iyo ang kaaway. Kaya gagawin at gagawin ng lahat ng kaaway para ikaw ay akusahan sa harapan ng Panginoon. Gagawin at gagawin ang lahat ng kaaway para wasakin, sirahin ang buhay mo. Kasi galit na galit siya. Sino bang tao ang galit na gagawa ng mabuti sa'yo? Wala. Ganon po si Satan. Na habang minamahal natin ang Panginoon, the more na nagagalit si Satan, huwag po kayong matakot na magalit sa inyo, magalit sa atin si Satan. Hayaan po natin na magngingit-ngit siya sa galit. Ipakita natin kung gaano natin kamahal ang Diyos. Pangalawa, hinahayaan ito ng Panginoon na mangyari sa atin. Romans 8:28. Ang lahat ng mga nangyayari sa atin ngayon, anumang klaseng suffering, sabi doon, ang lahat ng yan ay para sa ikabubuti natin. Sabihin mo nga sa katabi mo, para sa ikabubuti mo yon. Nakasan po natin, para sa ikabubuti mo yon. Ang sabi, all things work together to them that love God. Para sa ikabubuti natin. Pangatlo, para mas lalo nating sambahin ang Panginoon. Hallelujah. Oh, we praise Jesus. What is your suffering right now? Don't blame God. Pasalamatan mo ang Panginoon. Because sa kabila ng mga suffering na pinagdadaanan po natin, andyan pa rin ang Panginoon. Niyayakap niya tayo. Hallelujah. Oh, we praise Jesus. Hallelujah. Sa iyong kinatatayuan, kapatid, allow the Holy Spirit to touch your heart and allow the Holy Spirit to speak to you. At sasabihin mo sa Panginoon, mas lalo mong mamahalin ang Diyos sa kabila ng pinagdadaanan mong suffering sa gabi ito. Hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. We exalt your mighty name. Hallelujah. Oh, hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Pinupuri ka namin, O Jesus. Itinataas sa'yo aming kamay. Pinapurihan ka ng bagong awit. Tinatakin aming ngalan mo. Pinupuri ka namin. Pinupuri ka namin, O Jesus. Itinataas sa'yo aming kamay. Pinapurihan ka ng bagong awit. Tinatagin ang aming ngalan mo. Luwalhatiin, dadakilain, sasambahin,
sasambahin lagi. Aman, hallelujah, luwalhatiin. Anumang suffering ang pinagdadaanan mo ngayon, let's worship God, worship God, worship God, love God, hallelujah. Oh, luwalhatiin. Yes, Lord, hallelujah. Amen, hallelujah. Ang ngalan mo, luwalhatiin. Dadakilain, sasambahin lagi. Ang ngalan mo, On the last time, luwalhatiin, dadakilain. sasambahin lagi. Ang ngalan mo, Ang ngalan mo. Hallelujah. Hallelujah. yes, Kapatid, lagi mong tandaan, we are not exempted sa mga problema, sa mga sufferings sa ating mga buhay. But lagi mong tandaan, bakit tayo nakakaranas ng suffering? Because we love God. Bakit tayo nakakaranas ng mga suffering? Sapagkat hinahayaan, pinapayagan ito ng Diyos na mangyari sa atin. Pinapayagan ng Diyos si Satanas na guluhin, pakialaman ang ating buhay. Bakit tayo nakakaranas ng suffering? Because gusto ng Panginoon na lagi natin siyang sasampahin sa ating mga buhay. Hallelujah. Panginoon, sa gabi pong ito, salamat sa buhay ni Job. Ang mga sufferings na naranasan ni Job ay wala pa sa kapiting ng mga sufferings na nararanasan namin ngayon. Panginoon, hayaan po ninyo na sa mga sufferings na nararanasan namin, maramdaman namin ang iyong yakap, ang iyong presensya, ang iyong kapangyarihan, ang iyong banal na Espiritu. Lord, salamat dahil sa pagmamahal namin sa iyo, Panginoon, galit na galit ang kaaway sa amin. Hindi baling magalit sa amin ang kaaway, Panginoon. Basta ikaw, hindi ka nagagalit sa amin. Basta ikaw, mahal na mahal ka namin. Kaya hinahayaan mo na mangyari lahat ng ito sa amin. Kasi alam mo, Panginoon, na hindi ka namin ipagpapalit sa kahit anumang bagay. Salamat, Panginoon, sapagkat ipinagmamalaki mo kami kay Satanas. Salamat, Panginoon, sapagkat ipinagmamalaki mo kaming mga anak mo. Salamat, Panginoon. Hindi man namin maranasan na ipinagmamalaki kami ng aming mga pamilya, hindi man namin maranasan na mayroong nagmamalaki sa amin, but salamat dahil sa gabing ito, nalaman namin na ikaw na Diyos na lumikha sa amin, ikaw na Diyos na nagmamahal sa amin, ipinagmamalaki mo kami sa kaaway. Salamat, Panginoon. At ang aming panalangin sa gabing ito, hayaan mo na sa kabila ng mga sufferings na nararanasan namin, Holy Spirit, gawin mo kaming mga worshiper, mga tunay na sumasamba sa inyo. Thank you for all the sufferings, O God, na nararanasan namin. Salamat, Panginoon. Tulungan mo kami. Tulungan mo kami. Alam namin na pagkatapos ng mga sufferings na ito, pagpapala, kapayapaan, kagalakan, ang kapalit ng lahat ng mga ito. Salamat ng marami. Salamat ng marami. Bless all the members of this church. Mula po sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda. Yung mga kapatiran namin na hindi po namin nakasama sa gabi po ito.
I-bless mo din sila, Panginoon, upang sa mga susunod, makakasama na po namin sila, Panginoon. Salamat po ng marami. Salamat po ng marami. Salamat po ng marami. We give you all the glory. We give you all the praises. We give you all the adoration. In Jesus Christ, mighty name we pray. Amen. Palakpakan po natin ng malakas na Panginoon. Hallelujah.